ora mismo. Isyu pampubliko, isyu pagklaro, isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Computer Communication Development Institute, Peter & Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Vice Mayor Luis Leo Sala Jr., Pilar Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sam Maria Luyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Beata Beach Sanctuary. Okay, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga probinsya ng Sorsogon, at magandang umaga sa lahat ng tumatangkilik ng ating programang Isyung Ora Mismo. Ngayon po ay araw na naman ng Lunes, petsa 5 na po sa buwan ng Agosto. Magandang umaga po, live na live tayong mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Salamat po sa 30,000 plus followers na ngayon ng ating telebisyon, ang sulamenteng telebisyon sa probinsya ng Sorsogon, Bicol TV Sorsogon. Magandang umaga po. At bigyan daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng ating mga balita, Pangandaman, apurahin guideline sa dagdag sahod. Carlos Yulo tatanggap ng 3 million pesos sa Kamara ayon kay Romualdez. Pangulong Marcos nagpaabot ng pagbati kay Carlos Yulo, ang gulong paihi sa oil spill sa Bataan, sinisilip. At salary increase ng government workers suportado ni Bongo. At narito na mga detalye natin mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Pangandaman, apurahin guidelines sa dagdag sahod. At sa detalye, inatasan ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang mga opisyal ng Department of Budget and Management or DBM na madaliin ang paglalabas ng final na guidelines para sa salary increase ng mga government workers. Ang kautusan ay ginawa ni Pangandaman matapos na nagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 64. Pinasalamatan naman ni Pangandaman si Pangulong Marcos sa paglada sa EO na kailangang ipatupad ng SSL 6, kaya aapurahin na nila ang pagpapatupad ng guidelines para ang mga empleyado ng gobyerno ay makikita ang first round ng salary increase ngayong 2024. Nilinaw naman ni Pangandaman na ang salary increase ay hindi lang para sa implementasyon kundi sa retroactive. Inanunsyo rin ni Pangandaman na ang salary increase ay napunduhan hindi lang ngayong para sa 2024 kundi hanggang 2025, kaya tiyak na mayroon na ring increase sa susunod na taon. Sa iba pa mga balita, Carlos Yu tatanggap ng 3 million pesos sa Kamara ayon kay Romualdez. At sa detalye, pinuri ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ang Pinoy gymnast na si Carlos Edriel Yulo na isa umanong sports hero at
national treasure sa kanyang natatanging ipinamalas na galing sa men's final floor exercise kaya nakapag-uwi ng gintong medalya mula sa Paris Olympics 2024. Ayon kay Speaker Romualdez, ang makasaysayang tagumpay ni Yulo na naghatid ng unang gintong Olympics medal sa Pilipinas sa larangan ng gymnastics at ikalawang gintong medalya ng Pilipinas sa Olympics ay isa umanong simbolo ng hindi natitinag na diwa at ang katatagan ng mga Pilipino. Bago tumulak ang mga atleta sa Paris, Olympics, nagpaabot ng tulong pinansyal si Speaker Romualdez sa 22 atleta na kakatawan sa Pilipinas sa naturang kompetisyon. Pinangunahan din ni Speaker Romualdez ang isang fundraising campaign sa Kamara para madagdagan ang cash incentives para kay Yulo. Ayon kay Romualdez, kinikilala ng mga Kamara ang pangako nito na bibigyan ng 3 million pesos cash incentives ang mananalo ng gintong Olympics. Si Yulo ay gagawaran din ng Kamara ng Congressional Medal para sa kanyang natatanging tagumpay at kontribusyon sa Philippine sports. Bukod sa 10 million pesos ibibigay sa makakagintong medalya, ang Kamara ay magbibigay ng 2 milyong pesos sa mananalo ng silver at 1 milyon sa bronze. Ang Pinoy boxer na si Ira Villegas na nag-ugat sa Tacloban City ay nakatitiyak na makapag-uwi na ng medalya matapos talunin si Wasila Lakahadiri ng France sa women's 50 kg quarter finals. Sa iba pa mga balitang nasyonal, Pangulong Marcos nagpaabot ng pagbati kay Carlos Yulo. Sa detalye, agad na binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Carlos Yulo matapos masungkit ang kauna-unahang gold medal para sa Pilipinas sa gymnastics sa 2024 Paris Olympics. Tinalo ni Yulo sina Artem Dolgopyat ng Israel at nakakuha ng silver medal at Jake Jarman ng Great Britain nakakuha ng bronze medal. Base sa Republic Act 10699 na nilagdaan noong 2015, ang mga makakasungkit ng gold medal sa Olympics ay tatanggap ng cash incentives na 10 million pesos. Bibigyan naman ng 5 million pesos ang makakapag-uwi ng silver medal at 2 million pesos para sa bronze medal. Inihayag din ng Mega World na ang atleta ay mag-uwi sa bansa ng gold medal ay bibigyan nila ng special prize na isang condominium unit na nagkakahalaga ng 14 million pesos. Ang condo unit ay nasa 50-hectare McKinley Hill Township sa Taguig City. Ang 2-bedroom unit ay fully furnished at malapit sa sikat na Venice Grand Canal. Wow naman! Dapat nito direct mag-athlete. Sa iba pa mga balita, ang gulong paihi sa oil spill sa Bataan sinisilip. Sa detalye, nais ni ACT-CIS Representative at Deputy Majority Floor Leader Erwin Tulfo na silipin din ng Department of Justice o DOJ ang gulo na ang mga lumubog na oil tanker noong nakasaksigan ng Bagyong Karina at habagat ay maaaring sangkot sa paihi ng langis. Maging si Justice Secretary Crispin Remulla kasi ay naniniwala na magkakasama ang 3 lumubog na barko sa isang illegal na gawain. Ani Remulla, hindi raw aksidente kundi krimen ang nagawa ng mga nasabing kumpanya ng barko matapos itong makipagpulong sa mga opisyal ng Philippine Coast Guard. Ayon pa kay Kung Tulfo, matagal nang gawain itong paihi sa lugar na yan para makaiwas sa pagbabayad ng buwis sa Bureau of Customs o BOC ang ilang tusong oil importers. Dagdag pa ng mababatas at kapag naload na ang mga imported na langis sa maliliit na tanker, diretso na ito sa iba't ibang pier sa bansa. Libre na talaga ito sa pagbayad ng buwis sa Bureau of Customs. Matatandaan na magkasunod na lumubog ang motor tankers na MT Terranova at MT Jason Bradley sa Limay at Maribeles, Bataan noong kasaksigan ng habagat noong Hulyo. Pagkalipas ng ilang araw, ang MV Merolawa naman ang sumadsad sa Maribeles, Bataan. Aniya, marami na naman ang mawawala ng hanap buhay at milyon-milyon na naman ang gagastahin ng pamahalaan sa clean-up operation dahil sa oil spill.
At sa pinakahuling balitang nasyonal, salary increase ng government workers, suportado ni Bongo. Sa detalye, iginatuwa ni Senator Christopher Bongo ang Executive Order No. 64 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-uutos ng aumento sa sahod at karagdagang allowance para sa mga manggagawa sa gobyerno. Ang adjustment sa salary schedule ay angkop sa lahat ng civilian government personnel na layong tugunan ang pagguho ng purchasing power ng maraming empleyado dahil sa patuloy na mga hamon sa ekonomiya. Naging tagapagtaguyod sigo ng kapakanan ng mga empleyado ng pampublikong sektor, kaya dati na niyang inihain ang Senate Bill No. 2504, kilala bilang Salary Standardization Law 6. Ang panukalang batas na ito ay batay sa mga probisyon ng naunang pinagtibay na Republic Act 11466 o ang Salary Standardization Law SSL 5, kung saan nagsilbi sigo na isa sa may akda at co-sponsor nito sa Senado noong 2019 at ipinatupad mula 2020 hanggang 2023. Kahit walang pagpapasa ng panukalang batas, sinabi ni Go na welcome sa kanya ang inisyatibo ng ehekutibo upang punduhan at ipatupad ang bagong tranche ng dagdag sahod para sa mga empleyado ng gobyerno. Yan po ang kabuuan natin mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod, makalis ang ilang paalaala. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. For a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Borabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at
0955-49864. Okay, nagbabalik kita sa ating programang Isyu Ora mismo ngayong araw na ito. Lunes na naman po, Agosto 5 na po. And happy watching sa ating mga tagatangkilik na ating programang Isyu Ora mismo. Si Ma'am Gloriosa Lolo, magandang umaga po sa inyo mula dyan sa Hong Kong. Also magandang morning bossing, happy birthday Kagawad Pubiyo Sabado of LGU Matnog. Happy birthday Kagawad Pobi. And kay Ma'am Gloriosa Lolo, again, buena mano ma'am, ang yung 10 stars na pinadala na naman sa amin. Maraming salamat po. Naway lagi kayong gabayan ng Poong May Kapal kung saan man po kayo naroon sa ngayon. Alam po natin na madistansya ang lugar ng Hong Kong. Okay? Kaya ingat po lagi dyan. Good morning man kay Jojo Lascano. Good morning SM South. Good morning man mga kaberks ko mula sa Pasalingaya ng Magallanes. Sa kagabi nagkaroon ng Pasalingaya dyan sa Magallanes. Siyempre nandyan din yung ating mga kaberks, si Bads at si Paring Jojo. Kumusta dyan ang Pasalingaya kagabi? Bueno, ingat tayo, maulan ngayon. Kaninang umaga dito sa Sorsogon, ang lakas ng ulan. From 2 a.m. up to 6 a.m. Ang lakas ng ulan. Ngayon medyo humupa pero makulimlim pa rin. Asahan pa rin ang maya-maya pag-ulan habang ganito ang panahon natin ngayon. Siyempre nasa August na tayo eh. Kaya ito ang sinasabi natin na sa Gabos na mga taga-Talisay, marhay na aga sa Indogabos, lalo na po sa mga barangay opisyal. Okay, dyan, mula kay Jojo Lascano. Abangan nyo si Jojo. Sabi nga, ang maayaw ay hindi nagwawagi. Kung nung una, hindi kayo nadala sa Santong Dasalan. Next election ng barangay, Santong Dasalan pa rin ang mangyayari. Sabi nga, di ba may kasabihan tayo na there's no harm on trying. Good morning man po sa napakasipag at napakatikas na kapitan kang Zone 2 Bulan Sorsogon. Good morning po kay Cap Jojo Heraldino, the incoming mayor of Bulan Sorsogon. Sabi nila si Kapitan Lawlaw. Okay, ito kaya ang kapitan na talagang todo buhos sa pagbigay ng anuman na serbisyo, bako lang sa mga taga-Sonto, kundi sa gabos na mga taga-Bulan. At nakita nila nagpasiring taluman ang Sonto pala ang pinakadakula na bulan sa bulan na barangay sa munisipyo kang Bulan. Out of 63 barangay, ang Zone 2 ang pinakadakula. And abangan nindo this coming Saturday sa Tagumpay sa Buhay, ang ipipicture si Cap Jojo Heraldino kung paano niya ginibo na matuninong, matiwasay an sa iyang barangay na Zone 2 Bulan, Sorsogon. Dahil sa aram po baga nindo ang Zone 2 that time, talagang nasa gilid ini kang tabing dagat. Isako pa ang Sabang Beach baga, yun ang pangusong pinagmamalaki kang barangay kang Bulan Sorsogon. It so happen na ang
Sabang Beach nasa laog kang nasa laog ini kang barangay zone 2. Kaya maski may mga naka-detain na mga empleyado kang LGU Bulan, day pamangiraray pwede na day ini mantiniron kan barangay council kang zone 2. Kaya yaon si Cap Jojo Heraldino na iyo ang nagmamantinir kang Sabang Beach. At lalo na dyan pagbanggi, talagang ginigiboyan na pasyaran na Sabang Beach. Kaya very timely po ang pagpasirinta naman kay Cap Jojo Heraldino na picture ta ini. Abangan sa Tagumpay sa Buhay, Saturday 9 a.m. Sino? Si Jojo Heraldino. Yan. Okay, happy watching man po kay Agila ng Barcelona, si Sir Anling Portuno. Yan. Si Boris Maranyo, happy watching man. Mga kaberks. Si Maestro Obet Laroga Apin, happy watching. Si Cap Jojo Heraldino, si Ma'am Gloriosa Lolo, happy watching po sa Induga Boss. Yan. Mga tugang, bago tayo itauan sa tuyang magayon na entrevista mo niyan, hali dyan sa Pulot Bulan Sorsogon, igwang muna kitang special report na ihatod ni Maki Gomez. Maki, balita tayo. Okay, habang piniprepare ni Papa Harold ang balita, special report ni Maki Gomez. Kung ano ito, malalaman natin sa ating dito lang sa programang Issue Ora mismo. Yan, kasi nga talagang fresh yung balita ni Papa Maki. Hali pa dyan sa lugar na kung saan siya yaon. Happy watching man po kay Ma'am Firefly kang AKB Party List. Salamat po sa mga ibinibigay ninyong assistance para sa tuyang mga estudyante. Ayan ha. Okay, so ano na po ang report ni Papa Maki? Programang ito ay atid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Councilor Salvi Francillo, Municipality of Matnog. 11 ang nasawi sa nasunog na gusali na may boarding house sa Carvajal Street, Binondo, Manila. Nitong ikalawa ng Agosto taong kasalukuyan, kinilala ang isa sa nasawi na si Ian Paul Presado na residente ng Barangay San Roque, Bulusan, Sorsogon at isang personay ng Philippine Coast Guard, at naulila naman ito ang kanyang isang anak at asawa. Bago mangyari ang sunog ay nakapag-video call pa umano si Presado isang gabi bago masunog ang tinutuluyang boarding house sa nasunog na gusali, at kalilipat lang din umano nito sa lugar matapos graduate sa Coast Guard Training Center sa Masbate, at nagkataon na naka-off duty siya nang mangyari ang insidente, at kagagaling lang din umano nito sa pagresponde sa oil spill sa Bataan. Napag-alaman din na sumingaw na LPG ang pinagmula ng sunog. Samantala, ayon din kay Mayor Hani Lacuna, may permit naman umano ang gusali, subalit wala itong permit para magkaroon ng boarding house. Mula dito sa Sorsogon City, Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay atid sa inyo. Okay, yan po ang report ni Maki Gomez. Anong nangyari kasulubag dyan sa Binondo, Maynila, na may Sorsoganon na nadamay. Happy watching man po kay Sir Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Good morning SM Sound. Good morning man tayo isa mo, Sir Ian, and good morning sa gabos na staff kan Sordo. Good morning po sa gabos from Gloriosa Lolo, ma'am. Salamat nun po. And this time mga tugang, igwa kita ng halik kita dyan mga tugang kang last Friday sa Bulan Sorsogon.
And kung nararamdaman nito mga tugang, ito si Sebe, ito ano? So, pangalan kayo ito? Ang saro na naghagad dyan ng tabang. Kang may nangyari bagang aksidente dyan sa bulan na involved ang duwan na motor, ang saro dyan na imbelgado sa motor, nabari ang duwang tulang sa parting bala kan sa iyang legs sa paa. Nabari ini last month pa ini nangyari. Bagan nagkabanggaan ang duwang motor. It so happen na si Joel Castro sakay kang nakabakride sa sarot na motor. And naipit ini kang motor, tulos na barian sa iyang hita, ang tulang sa hita. Na kung saan, sigun sa iya, nilaog siya sa provincial hospital, halos 11 days or 15, kayan, for operation sana. Bubutanganin bakal ang sa iyang nabari na tulang. Ang problema is mabayad ng kay po ng 160,000 pesos. Ha? Kay puhan ki 160,000 pesos na babakalon kang stainless or bakal na gagamiton duman sa hita ni Joel Castro. Kanday makalikom ning araw kay itong kantidad, in-advise kang management kang provincial hospital na lumuwas na muna. Siyempre, ang tawo sa ospital, lawas laog, basi lugod, matapunan pa siya kung anong hilang habang naka-stay siya. Tapos, in-advise siya na kung igwanang maka-provide na ng pambakal ng stainless, iyon na lang bumalik sa provincial hospital para gibuho na ang operasyon. Ang problema, hasta sa ngunyan, dahil po nakalikom ng araw ka ito na amount ang pamilya. Halos nagduman naman sinda, like kay Congressman Wo Portes kang 2nd District. Ang naitao lang daw is 10,000 pesos cash, hali pa sa DSWD. And according to the wife of Joel Castro, nagpasiring man sinda kay Mayor Gordola, nakatapagtao man ng 5,000, hindi kung sementuari, kung sa MSWD so talagang dakula ang kaipuan na kantidad. And nagpaabot man si Mayor Gordola ng balita na kinauro niya si Governor Boboy Amor, and nakapag-pledge naman ini ang provincial government ng 100,000. Pero ba kung cash, duman na ito diretso sa provincial hospital. So sa madaling salita, kay puan panindan ng 60,000. And apera that, nagduman pa sinda, binayahin ako ta siya sa BRTTH na ang paghuna may sasagibo ng operasyon, alagad ibinalik manggiraray sinda, pinabalik sa harong, dapat palanda kumplitohon ang mga requirements. Kumplitohon ang mga requirements.
na kung saan medyo nadipisilan sinda sa pagkumpleto. Kaya buminilik manggiraray sinda sa bulan. Maray na lamang daw nga ni, dahil sinda pigbayaan kang ambulansya. Ang ibabaga, pakahatod kaan, hali na. Maray man nga ni, taso driver kang ambulansya, dahil man nagpabaya, talaga naghalat na sinda. Ma-confine ko ma-admit bago ko mahali. It so happen na dahil man nga na-admit, kaya ang ginibo, pinabalik sinda. Dahil man nga talaga ma-admit dahil lang sa kakulangan kang mga requirements na tigahagad duman sa BRTTH. So ayun na po, sa madaling salita, dahil po ini na admit duman, kaya binalik sa lugar ninda. Binalik manggiraray sa bulan. Right after that, mga tugang, hanggang ngunyan, naghahalat. Sa bunta naghahalat ng himala, naghahalat ng anuman na mangyayari para maidiretso na ang operasyon ni Jovel. Sa mga tugang, minaot niya ito na makuha ng entrevista na mismo ini ang magtaon ng pahayag sa tuya, sa mga naghiling sa tuya, kung ano talaga ang nangyayari, asin makapagpangapudan po ini sa tuwing mga constituentes. Mga tugang, ano yung puan sa tuwing exclusive interview kay Jovel Castro, hali pa sa Pulot, Bulan, Sorsogon. So mga tugang, ano yung mismo kitang ngunyan sa harong ni Jovel Yanson Castro ang nagsapar po bagay ni aksidente na kinakaipuan kaaga ng stainless ang sa iyang walang tuhod, wala na pating paa. Sa ngunyan mga tugang, aramon ta po para po sa kaliwanagan kan tapos ng mga nag-aantabay sa tuya di sa Bicol TV Sorsogon. Minaot niya to na magdigdi mismo sa lugar kay ni Mr. Castro para maaraman ta po ang tunay na pangyayari kan siya nagsaparki aksidente. So Sir Joel, ano talaga ang pinaka-istorya na nangyari ni sa inyo? Ito talaga ang katunayan sini na may kaibigan ako dyan na tricycle driver, ka-close friend ko man. Nasabi niya sa ako, makatunga kita sa pinsan tugang ni birthday yan. No. Niyan, nagupod niya ako dahil sabi niya, danunan niya ako maibinta rin tong bahay ko doon. Nangyari na siyempre birthday may tagay. Patapos yun, pag-uruli namin, di pa naman ako masyadong lasing nga kasi pag ulan, pagkatapos ng ulan, nag-uli na kami. Nagsakay na lang ako doon sa tricycle, sa motor. Ayun, nagkiangkas ka? Nag-angkas ako. Yun, na-aksidente kami. Ano po ang naka-aksidente sa inyo? Parehas man motor. Parehas motor. Bali talagang head to head ang banggaan. Hindi, sa side kami. Na-side yung bangga sa amin, na-side sweep ka mo? Oo, parang tinamaan yung side namin, siguro manubila, kaya sumitsik yung pago dun sa sa lubong. Oo. Mao yun ang Pero kumusta po ang sinakayan na driver? Niya, nasa luwas na. Pares ka muna sa ospital? Oo, pares muna sa ospital. Sa ulo ata yun. Pero ikaw po grabe? Oo. Sa nangyari po ito na aksidente, tulos man ka mo dinara sa ospital? Po. Saan po na sa Sorsogon, sa provincial. Dinerecho na po ka mo duman. Tapos ano po ang naging findings? Bali, doon ang findings. Inabot kami ng doon almost 10 days o 12 days siguro yun. Ang problema doon, nag-aantay kami ng yung sa bakal nga. Kasi totally ang may bari talaga ang butosan legs mo. Sabi doon sa may X-ray man na pinakita, may bali daw talaga. Patapos sabi ng nga doon, sabi ng doktor, sir nga, di man wala pa niya kay pambili ng ng bakal.
Lumos lang anya kayo dahil nga yung baka raw maano ako ng sakit, gano'n. Kaya sabi niya, lumabas ka muna niya. Pag may pera na, saka bumalik. Gaya nga nito. Itong bahay ko, grabe na. Grabing pinanapan na namin mabumili. Wala man nakakano. Meron sanang bibili, kaso ayaw ko ibigay kasi halos pag kinuha ko yung pera na offer, kinabukasan ko wala na. Ito na nga lang ang pag-asa ko. Mabili kasi pasimula din. Saka pang ko rin sana. Kaso di ko intatanggap. Di bali naghahanap-hanap kami ng meron makatulong sa akin. Yun. Kaya nasa magkano na daw talaga ang kailangan para malagyan ng bakal ang paa mo? 160 po. 160. So, ano po ang ginawa ninyo? Lumapit na ba kayo sa mga government agencies? Lumapit na po. Meron natang nagbigay sa amin ng 100. Ang problema namin 60 na lang. Pero yung 100 nasa ospital na raw. Saan pong ospital? Sa provincial daw po. Hindi ba kayo nag-try man lang sa Legazpi or sa BRTTH? Sa Legazpi kasi doon pumunta na ako doon. Hindi man ako doon. Dinala ka na sa BRTTH? Opo, dinala na ako doon. Ang problema doon, yung papel namin. Ano daw po ang requirements? Bakit hindi kayo sila yung nasawa ko na kapag doon eh. Ano po kasi yung papel dito ka na, ma'am. na hinihingi sa amin. Dito ka daw. Dito ka na po. Yung papel po na hinihingi sa amin, yung puan po na parang nagka-settle na po na wala ng problema na nagkaayos na para daw po makuha kung sinong may kasalanan kasi hingi daw po ako ng tulong. Kasi depende daw po yun sa tulong na ibibigay sa amin. Doon po sa napag-usapan sa barangay. Wala naman po kami nakuha dahil puro pa po nasa ospital yung kuan. Yung kasama lang nito nasa labas na kaya lang nagka-diferensya yata ang ulo. Yung nabangga naman nila, yung nakabanggaan naman nila, nandiyan na sa kuan pero pupunta din yata ng Naga. Kasi may kuan din, hindi rin yata na kuan yung operation do sa paa. Yung pang hinihingi sa amin. So, ang pinakahihingi sa inyo, na dapat parang may may counterpart yung kabanggaan nila? Opo. Yung po ang hinihingi sa amin. Para siguro solve ng kaso, parang ganon. Kuha namin. May resulta na nun sa aksidente. Kung sino talaga may kasalanan, yun ang hinahanap ng Legazpi. Doon sa BRT, napuntahan namin. Pero sabi nga ng kuan, may punta kami doon na nurse, nakamag-anak din namin, ang sabi, magpupuan din daw talaga kami sa stainless na bakal. Magbibitaw, magpo-provide din daw talaga kami. Yun nga lang sir, wala talaga kami makuan. So ngayon nasa 60 pa yung kailangan? Opo, 60 na po. Nakahingi na po kami sa kay Governor Hamor ng 100,000. Kaya lang hindi namin mailabas yung pera dahil naka-address na po yun sa naka-address na po yun sa provincial. Yun na lang po ang inaantay namin yung 60. Opo, sa ibang sa ibang mga party list or mga wala po. Congressman? Wala. Pumunta po kami kay Congressman Wowo Portes. Pinorward po kami sa DSWD sa INAC sa Erosin. Ang nangyari po noon, akala ko po sasagutin nila yung sa stainless. Kasi pinasa ko po yung quotation letter. Nung pangalawang araw po napunta namin, binilangan po ako ng pera 10,000. Ayaw ko pong tanggapin kasi sabi ko, akala ko, ma'am, kayo po ang magpo-provide nung kailangan na implant ng mister ko. Sabi niya, hindi namin sasagutin yan. Ang kuan lang talaga namin bibigay sa inyo, 10,000. Ayaw ko po nga sanang tanggapin yun, kaya lang nakapirma na ako, tsaka napicturean na ako. Kaya masakit man sa ko, tinanggap ko na lang po. Yun po ang ginamit namin pa ikot-ikot sa kuan. Punta sa ospital, pagkain namin, naubos po yun. Dito naman po sa munisipyo, kay Mayor, ano pang si Mayor po, na bigyan po kami ng kuan na 5,000. Bukod po doon sa 5,000, nagbigay din siya sa pangsarili talaga niya.
Tsaka yun nga po ang tumulong sa amin na para makakuha kami ng 100,000 sa Hamordeck sa loob po ng provincial. Yun po ang malaking tulong sa amin ni Mayor. Kaya yung talagang 60,000, humihingi pa yung pinsan ko na kung pwede, Mayor, tulungan niyo ulit kami na makahanap ulit kami ng 60. Hindi pa rin tumitigil si Mayor Mio. Tumutulong pa rin. Kaya lang yung binigay naman sa amin, administration dyan sa municipal, sa Bulan, BRT naman. Tinuturo naman kami BRT. Eh, ang hirap sir doon sa BRT, bukod sa hindi namin alam ang pasikot-sikot, wala kaming perang ganyan na pang lakad-lakad namin ng kuwan. Kung may pupunta, kung may kuwan. Saka hindi pa pala ito, ang kamalian pa namin noon, naidala namin to sa BRT, yung pala, lalakarin mo po muna pala doon sa loob ang mga kailangan nito, mga papel, bago ka maipasok. Ang tagal namin doon, nakauwi kami, mabuti kamo, hindi kami iniwanan ng ambulansya. Nakauwi kami noon mga alas 5 na. Saka antay namin na ma-admit ito. Hindi rin kami nakapasok. Pinauwi kami dahil yun talagang hinihingi sa amin yung resulta nung kuan sa barangay na nagkasundo. Kasi yung nakalagay po doon sa kuan, barangay blatter, wala pong nakalagay doon kung sino may kasalanan. Kaya hindi talaga tinanggap nila. Kaya ngayon, andyan siya, hindi pa rin kami makakuha. Kung sino-sino na po ang hinihinga namin ng tulong, talagang wala. Yun lang talagang kailangan. Yun lang po, 60,000 ang kailangan namin. So, nandito tayo ngayon, para nga makatulong kahit sa pamamagitan ng panawagan ninyo para sa mga nag-aantabay sa atin na kahit sa magkanong halaga, sana aabot sila ng tulong sa inyo para matuloy na yung operasyon ng inyong asawa. Nananawagan po ako sa inyo kung sino pong may mabuting kalooban. Humihingi po kami ng tulong dahil matagal na po. Simula po noong June 26 to na-aksidente yung mister ko hanggang ngayon. Hindi pa rin po siya na-operahan. Wala po kami nahingi ng tulong. Nakahingi po kami ng tulong. Sa tulong po ni Mayor Gordola, 60,000 na lang po ang kailangan namin, pero sa 60,000 na yun, hirap kami dahil pagkain nga namin wala, yung mga anak nga namin hindi namin mabilhan ng gamit sa eskwela. Wala naman ibang naghanap buhay, wala man lang kami naipundan. Yung mga naipundan ng mister ko na motor, naibenta rin namin. Yung mga sakahan, wala kami naipundan. Yun lang itong bahay. Kung sakasakali nga sana, ito na lang maibibinta namin, maka-opera lang siya. Pero wala pa kumukuha. Sana po, tulungan niyo po kami. Dumadaing na po yung mister ko sa sakit, kaya lang tinitiis niya dahil wala talaga. Sana po, tulungan niyo po kami, nagmamakaawa po kami sa inyo. Sana po mapa-operahan na po siya. Joel, may mga time ba na talagang dinadaing mong sakit niya? May time talaga, makudugo. Isang araw, sir, sumisigaw yan sa sakit. Wala man akong magawa, anong gagawin ko? Wala man kaming pera. Umiiyak na lang ako. Iniwanan ko na lang nga yan, sir. Doon ako sa loob po. Umiiyak dahil nasasaktan din ako. Naninikip yung dibdib ko dahil hindi ko siya matulungan. Halos araw-araw kami sir umaalis ng pinsan ko. Mabuti yung pinsan ko, hindi ako pinapabayaan. Pero talagang doon na lang. Napumunta po kami doon sa bahay ni Senator Francis Escudero. Yung staff lang po ang kumanya sa amin. Sabi niya, dapat po kumang kayo sa 2nd district kayo kay Congressman Wowo. Sabi ko, nakakuha na po kasi kami ng 10,000 eh. Kaya wala rin dahil yung ipupura din namin kayo sa DSWD. Kaya wala rin, nakakuha na kayo ng 10,000. Kaya wala na rin kami maitutulong. Nagsisisi nga ako siya dahil tinanggap ko yung 10,000. Nagtatanong ako sa sarili ko ba? Kasi tagal kong nag-abroad ba, parang ang gobyerno natin, parang wala man lang kahit 5 duling, wala man lang bang bagason, dapat may mga government na yung mga OFW na nagtagal sa ibang bansa patapos umuwi dahil nagpurgod na o nangarap pa mag-ibang bansa na
ganito, nagkaroon ng aksidente. Tapos siyempre wala namang pera. Paano? Wala man lang makukuha na Asistensya. Oo, wala. benepisyo. Maski Benepisyo. Yung mama ko po, OFW, ako OFW, yung kapatid ko OFW, lahat kami OFW pero wala kaming nakuhang kuan. Pumunta nga, inutusan nga nito yung kapatid niya doon sa kuan sa Legazpi, na pumunta doon sa UWA, magtanong kung anong pwede naming kuan, pwede na maitulong nila. Wala daw, pautang daw. Parang livelihood yata eh. Sabi ko, wala tayong makuan. kaya ito, nag-aantay na lang kami na maano itong bahay. Ay, kumuha. Mga kamag-anak Saka ako naman namin sa mga hirap din. makaka-opera. Yung mga kapatid din ito, hirap din. Siguro, Sir Joel, hingin ko lang yung panawagan, ano, lalo kasi ikaw mismo ang talagang nakaranas ng aksidente na yan, na sana yung may mga mabubuting kalooban pa natin na tumatangkilik sa ating programa, eh sana magkaroon sila ng kahit konting kaambagan para sa makalikom tayo ng 60,000. Paano to? Nananawagan po ako kung sino man po, kahit yung mga kapwa ko OFW dyan, kung meron makapanood, hindi naman bigyan nyo ko ng chance. Yung mga anak ko, magkapag-umpisa ko, nag-aaral pa mga anak ko, wala pa sa akin natulong. Baka pwede naman. Tulungan nyo ako para mag-umpisa naman ako ng panibagong buhay. Wala. Yun lang, ano ko. So yan mga kaibigan, ano, narinig natin ang pahayag ng mag-asawa na talagang halos manikluhod, magmakaawa sa inyo na sana magtulong-tulong tayo makalikom itong kailangan na 60,000 kailangan ng mga nilapitan nila, puro agencies na talagang limitado ang binibigyan na tulong. Alam naman natin na meron tayong sariling pera na pwedeng itulong sa kanila. Sana po kasama ang inyong likod na makikiusap na sana matulungan ang pamilya. Maraming salamat. Thank you po, sir. So yan mga tugaan sa itong special interview, exclusive interview kay Joel Castro, ang nagsaparkan aksidente dyan sa Bulan, Sorsogon. Aksidente po, taga Pulot, Bulan, Sorsogon, na pudan po na nawagan ang mag-agam na ini sa mga may sobra dyan na sintimos na sana makatabang kamo na malikom an natatada pang 60,000 pesos para may kondukta an operasyon. So, kaibahan po ang sendong likod. Kung gusto po nindo magtaon ng donasyon, ng tabang sa pamilya ni Castro, pwede po digdo nindo i-send sa samuyang istasyon, digdi sa Bicol TV Sorsogon. As in, we will assure you na makaabot po anong manatabang ang ipapaabot nindo sa pamilya ni Joel Castro. Nahihirak po kita sobra sambulan na po niya pigtitios ang kulog sa iyang tabay na dahil po siya talaga makahiwag. Taarang po maganda ang may fracture. Once na mahiwag lang nandiit, talagang grabe ang kulog. Kaya kaibanan po ang sanong likod, ang buong management po kan Bicol TV Sorsogon. Kami po nagkakatok po sa sendong mga puso na sa diit na kantidad, pag tinipon-tipon ta po ini, makaguno po kita ng 60,000 pesos na kaipuhan ni Joel Castro para sa operasyon, para makabalik siya sa normal na paglakaw kung makaaga na po ng stainless ang sa iyang nabarit na tulang. Hagad ko po sa gabos na opisyalis niya to kay Congressman Wo Portes kan 2nd District na grabe po ang pag-asam kan mag-agum na sarok ka po sa makatabang sa inda. Apera po ka na itabang halid duman sa assistance mo na 10,000 pesos sa DSWD. Aram ko po na kung Wowo mas makatabang ka po sa pamilya ni Joel Castro para po makabangon man ini, makabalik sa normal ang buhay niya, makapamuhay, para maibalik niya man ang sa iyong normal na buhay.
Sa gabos po ng pisyalis niya to na naghihiling ako na po ang mahirap sa Indo na matabangan ang pamilya ni Castro. Ang pamilya ni Joel Castro dyan sa Pulot Bulan, Sorsogon, para maitauta sa iya ang kaipuhan na 60,000 para sa iyang agaran na paoperasyon. Dahil ita po kayo ni pigbabasol ang mga ospital ta kaipuhan man po talaga. Kaipuhan ning bakalon ining stainless na gagamiton sa iyang hita para maibalik ang dati na nabari na buto, maibalik ina sa normal kung makaagana ning stainless. So sa girare po, salamat to ngunyan pa lang po, nagpapasalamat na ako sa may mga gustong magtabang. Paabot lang po nindo sa Muya or mismo po dumano nindo ang kamugtakan ni Joel Castro sa Pulot Bulan, Sorsogon. Beno po, inabot na kan oras kan pamarang sa tuyang programa, digdi po sa tuyang programang Isyo Ora mismo sa Bicol TV Sorsogon. Sa ngaran kan big staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sa inyong likod si Rosario Misoso na maaram na po, asin Diyos mabalos sa Indogabos. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.